Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Hi! I'm Joe Mark, 26 years old. Lately, I've been feeling lost. I don't really know what I want to do with my life. Lumaki ako sa pamilyang may kaya. Hindi ko kailanman naranasan na mag-alala tungkol sa pera o pagkain. Noong 23 years old ako, binigyan pa nga ako ng condo unit ng dad ko. Kaya sobrang thankful at grateful ako kasi maayos at komportable talaga ang buhay ko. Tuwing weekend, madalas nasa gala lang ako o nasa bar. Yun lang halos ang routine ko. 1 year na rin simula nang umalis ako sa trabaho ko. At hanggang ngayon, wala pa rin akong bagong work. Pero sa totoo lang, hindi ko naman talaga kailangan ng trabaho. May savings naman ako at nagbibigay pa rin ng allowance ang parents ko. Kaya relax lang talaga ang buhay ko. Wala din nakakaalam sa kahit na sino na pumapatol ako sa kapwa ko lalaki. And I casually meet up with guys from time to time. Especially if they're my type and good looking. I can confidently say na good catch din ako. Nag-i-enjoy ako sa buhay ko hanggang sa nakilala ko si Kai. Malungkot ako noon at hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Parang wala akong direksyon. Kaya naisip ko na baka kailangan ko lang mag-explore. Lumabas, pumunta kung saan-saan, at subukang makahanap ng kakaibang experience. Habang nagbabasa ako sa Reddit isang gabi, may nabasa akong kwento tungkol sa isang lumang sinehan sa Isetan Recto. Sabi nila, madalas daw itong puntahan ng mga katulad ko, mga lalaking pumapatol din sa lalaki. Marami daw ganap sa sinehan na yon, mga live action, at mga wild na bagay, pero delikado daw sa lugar na yon dahil may mga holder, kaya mag-ingat daw kapag pumasok ka doon. Hindi ko alam kung matatakot ba ako or mai-excite, pero sa totoo lang, mas nanaig yung curiosity ko at doon nagsimula ang idea ko na puntahan yung lugar na yon. Marami na akong napuntahan na gay bars, like Nectar, Loft, Distillery, at iba pa. Pero iba yung hatak ng Isetan sa Recto nung nabasa ko yung mga review sa Reddit. Alam ko na delikado sa lugar na yon, pero pupuntahan ko siya. Hindi siya kagaya ng mga nakasanayan ko. Hindi siya curated, hindi siya safe space in the same way. At siguro, yun yung dahilan kung bakit mas lalo ko siyang gustong puntahan. Kahit alam ko sa sarili ko na baka hindi ako bagay doon. Parang may hinahanap ako na hindi ko makita sa mga lugar na nakasanayan ko na. At pakiramdam ko, baka nandoon ko siya makikita. Ito na yung moment. Habang hawak ko yung ticket, nakakabili ko lang para makapanood ng sine sa loob ng rekto. Ramdam ko na agad yung kaba sa dibdib ko. Hindi na ito basta idea lang. Nandito na ako. Papasok na talaga. Kinakabahan ako. Natatakot. Pero hindi na ako umatras. Pumasok ako sa loob ng sinehan ng Isetan. Bago pa ako tuluyang makapasok sa loob, napansin ko agad sila. Ang daming tao sa labas ng entrance. Mga lalaki, mga bakla, iba't ibang mukha, iba't ibang edad. May bata, may matanda. May mukhang sanay na sa lugar at may mukhang pagod na sa buhay. Nakakumpul sila, parang may sariling mundo sa labas pa lang ng sinehan. Huminga ako ng malalim, tapos naglakad ako papasok. Sa bawat hakbang ko, parang bumibigat. At doon ko naramdaman, parang lahat sila nakatingin sa akin. Pagpasok ko sa loob, sinalubong agad ako ng kakaibang eksena. May mga tao, pero hindi tulad ng inaasahan mo sa isang sinehan. Walang nakaupo. Halos lahat sila, nakatayo, paikot-ikot, naglalakad parang may hinahanap. May mga dahan-dahang gumagalaw sa dilim, may mga nakapwesto lang sa gilid, nagmamasid. Napatingin ako sa big screen sa harap. May pelikulang pinapalabas. Pero parang wala namang nanonood. Malabo, halos hindi mo maintindihan kung anong eksena. Parang background lang siya, parang excuse lang para masabing sinehan ito. At doon ko na-realize,
Hindi pelikula ang pinunta ng mga tao dito. Iba ang hinahanap nila. Iba ang gusto nilang mapanood. Habang tumatagal ako sa loob, mas nagiging malinaw sa akin ang totoong dahilan ng mga tao kung bakit sila nandito. Habang unti-unti akong naglalakad sa loob, mas lalo kong napapansin ang mga bagay na hindi ko inaasahan. May mga live na bembangan sa loob. Sa gilid, may mga aninong gumagalaw. Hindi ko man makita ng malinaw, alam kong may mga nangyayaring hindi na tungkol sa panonood ng pelikula. Tapos napatingin ako sa may bandang taas ng stage. Meron kumpulan ng mga lalaki at gumagawa ng milagro. Naglakad-lakad lang ako sa loob. Kunwari kalmado, pero sa totoo lang, I'm just observing them. Tahimik lang ako. May mga ilang beses na nalumapit sa akin pero tinataboy ko lang sila. Walang kahit sino ang nakahawak sa akin sa loob. Aalis na sana ako sa isitan. Pakiramdam ko, hindi talaga ako para sa lugar na ito. Hindi ko masikmura yung mga nakikita ko, yung vibe, yung bigat ng paligid. Parang mali ako ng pinasok. Huminga ako ng malalim, handa nang lumabas. Pero bago pa ako tuluyang umalis, may napansin ako. Isang lalaki, nakaupo sa sulok. Kanina ko pa siya napapansin. Hindi siya kagaya ng iba. Hindi siya naglalakad-lakad. Hindi siya naghahanap. Tahimik lang siya, nakaupo, parang nagmamasid lang din. At napansin ko rin, nakatulad ko, tinataboy din niya yung mga lumalapit sa kanya. May kakaiba sa kanya. Parang may sarili siyang mundo sa gitna ng magulong lugar na ito. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kanya. At sa unang pagkakataon mula nung pumasok ako sa loob, hindi ako natakot. Umupo ako sa tabi niya. At doon nagsimula ang isang bagay na hindi ko inaasahan. To make the story short, doon sa loob ng isitan ko nakilala si Kai. Sa unang pagkikita pa lang namin, may nangyari na agad. Akala ko noong una, one-time encounter lang yon. Pero hindi ko namalayan na nauulit ng nauulit ang pagkikita namin. Sweet at mabait si Kai. Hindi ko maipaliwanag pero sobrang attracted ako sa kanya. Dumating sa point na sinabi ko sa kanya na gusto ko siyang ligawan. Pero ang sagot niya agad sa akin ay, pass. Hindi daw siya interested at busy daw siya. Wala daw siyang time sa pag-ibig. Marami daw siyang responsibilidad. Pero hindi ako yung tipo ng tao na madaling sumuko. Kaya kahit sinabi niyang ayaw niya magpaligaw, niligawan ko pa rin siya. Nilinaw niya lang na huwag akong umasa na sasagutin niya ako. Nagkaroon na rin naman ako ng boyfriend dati. Halos 2 taon din kaming magkasama. Pero naghiwalay din kami dahil sabi niya, masyado daw akong immature. Masakit yun noon, pero eventually naka-move on din naman ako. At kung tutuusin, aaminin ko naman na may pagka-immature talaga ako. Siguro dahil sobrang chill lang ng buhay ko. Parang go with the flow lang palagi. Lumaki kasi ako na halos lahat ng gusto ko, nakukuha ko. May kaya ang mga magulang ko. Kaya minsan hindi ko rin maintindihan kung saan nanggagaling ang pressure na nararamdaman ng ibang tao. Pero nung nakilala ko si Kai, parang may nagbago sa akin. Halos araw-araw ko siyang sinusundo sa trabaho gamit ang kotse ko. Tapos hinahatid ko siya pauwi sa apartment niya para hindi na siya mahirapan mag-commute. Lalo na at sobrang traffic. Isang beses, habang magkasama kami at nakatambay sa BGC, bigla niya akong sinita. Maghanap ka kaya ng trabaho? Sayang yung mga araw mo. Pitiks ka lang ng pitiks, sabi niya. Saka na, may savings pa naman ako. Saka, ayaw mo ba nun? Mas marami akong time para sa'yo. Sagot ko, sabay tawa. Baliw ka, alam mo na iinggit ako sa mga taong supported at may resources na kayang mag-take ng life slowly. Kasi kung may resources ako tulad ng sayo, gagamitin ko yon para bumuo ng mas magandang buhay para sa sarili ko at sa pamilya ko, sabi niya. Pagkatapos niyang sabihin yon, bigla akong natahimik. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko pa kasi naranasan ang mga pinagdaanan niya. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng mabuhay na may ganoong klaseng responsibilidad. Breadwinner si Kai ng pamilya niya. Siya ang inaasahan ng mga magulang niya. At may mga kapatid pa siyang nag-aaral. Kaya halos lahat ng sweldo niya
na pupunta sa kanila. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa mga sinabi mo. Mahina akong sagot, tapos napayuko ako. Sandali siyang tumahimik bago nagsalita ulit. Pero buhay mo naman yan. Wala naman akong karapatang sabihan ka kung ano ang dapat mong gawin, sabi niya. Pagkatapos ng usapan na yon, hindi ko maiwasang mag-isip. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, napaisip ako kung tama ba talaga ang paraan ng pamumuhay ko. Kinabukasan, hindi ako nag-bar. Hindi ako nakipagkita kung kani-kanino. Hindi ako lumabas ng kondo. Tahimik lang ako sa loob, nakahiga sa kama ko. Weekend ngayon at kapag weekend, nasa labas ako, nasa bar. Pero ngayon iba. Tahimik ang buong unit. Rinig ko yung mahinang ugong ng aircon at yung mga sasakyan sa labas. Kinuha ko yung phone ko. Sanay na sanay yung kamay ko mag-scroll. Instagram, stories ng mga kaibigan kong nasa BGC, nasa beach, nasa club. May nag-message pa nga. Pre, nasan ka? Shot. Message ng tropa ko sa akin. Tiningnan ko lang. Hindi ko sinagot. Ewan ko ba? Parang biglang, ang ingay na ng dating masayang buhay ko. Parang paulit-ulit lang. Same music, same alak, same people, same conversation, same routine. Umupo ako sa kama at napatingin sa kisame. Ganito ba talaga kapag walang distraction? Lumalabas lahat ng tanong. Ano bang ginagawa ko sa buhay ko? 26 na ako. May kondo, may kotse, may savings. Pero bakit parang wala akong maipagmamalaki na sarili kong achievement? Kung mawala lahat ng pera ng magulang ko, sino ako? Napabuntong hininga ako. Naalala ko yung sinabi ni Kai, if I had those resources like yours, I would build a better life for myself. Parang paulit-ulit siyang nagsasalita sa utak ko. Tumayo ako at lumapit sa salamin. Tiningnan ko yung sarili ko. Maayos naman. Presentable, confident. Alam kong good catch ako. Sanay akong hinahabol. Pero bigla akong naisip, bukod sa muka at pera, ano pa? Kinuha ko yung laptop ko. Binuksan ko yung lumang folder ng resume ko. Last edited, 1 year ago. 1 year na pala akong walang ginagawa. Ang bilis ng panahon. Napahiga ulit ako pero hindi na ako komportable. Parang may gumagalaw sa loob ko. Hindi guilt, hindi rin inggit. Parang, hiya. Hiya sa sarili ko. Habang si Kai, araw-araw bumabangon para sa pamilya niya. Habang siya, walang choice, kundi magsikap. Ako, pinipili kong maging petiks. Hindi naman mali mag-enjoy. Hindi naman mali maging privileged. Pero mali siguro kung sinasayang ko. Napabangon ako bigla. Kumuha ako ng notebook sa drawer, yung matagal ko nang hindi nagagamit. Sinubukan kong magsulat. Anong gusto ko? Matagal bago ako nakasagot. Hindi pala ganun kadali kapag wala kang emergency. Kapag wala kang pressure. Kapag wala kang kailangang patunayan. Siguro kaya ako laging nasa labas tuwing weekend. Kasi ayokong mapag-isa. Kasi kapag mag-isa ako, naririnig ko yung sarili kong walang direction. Tumunog ulit yung phone ko. Si Kai. Busy ka? Tanong niya. Saglit akong nag-isip bago mag-reply. Hindi, nasa bahay lang, sabi ko. After ilang minuto, nag-reply siya. Good, magpahinga ka rin minsan. Hindi puro party, sabi niya. Napangiti ako. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ako nag-party dahil sa kanya. Dahil sa mga sinabi niya. Dahil sa pagmulat niya sa akin. Nag-update ako ng resume ko at nagsimula akong mag-apply ng trabaho. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam habang ginagawa ko yon. Para bang ngayon ko lang naisip na baka kailangan ko ring gumawa ng something meaningful sa buhay ko. Halos 2 weeks din akong tuloy-tuloy na nag-apply. Hindi muna ako nagbabar o lumalabas para gumala. Sa unang pagkakataon, nag-focus talaga ako sa paghahanap ng trabaho. At pagkatapos ng ilang applications at interviews, finally, may tumanggap sa akin. Na-hire ako bilang junior marketing assistant sa isang startup company sa Makati. Hindi siya malaking posisyon, pero para sa akin, malaking bagay na yon.
At ang mas nakakatuwa pa, malapit lang ito sa trabaho ni Kai. Habang pauwi ako pagkatapos ng interview, kung saan sinabi nilang hired na ako, hindi ko mapigilang ngumiti mag-isa. Nag-message ako kay Kai at sinabi ko na may trabaho na ako. Ilang minuto rin akong nakatitig sa phone ko, hinihintay kung magre-reply ba siya. Maya-maya, nag-vibrate ang phone ko. Nag-reply na siya. Wow, congrats. Dapat mag-celebrate tayo dahil may work ka na after ng isang taon na pagiging jobless mo, sabi niya. Napangiti ako habang binabasa ko yung message niya. Kahit parang may konting pang-aasar sa sinabi niya, ramdam ko naman na masaya siya para sa akin. Nag-reply agad ako. Grabe ka naman sa jobless. Pahinga lang yon. Reply ko sa kanya. Pero seriously, I'm proud of you. Reply niya sa akin. Pagkabasa ko nun, parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Simple lang yung sinabi niya, pero iba yung epekto sa akin. Kailan tayo magse-celebrate? Tanong ko. Libre mo ako dinner. Ikaw yung may bagong trabaho eh, sabi niya. Napatawa ako. Sige, sunduin kita pag out mo, sabi ko. Okay, chat later, reply niya. Dumiretso na ako sa Makati para hintayin si Kai. Gaya ng dati, ako na naman yung naghihintay sa kanya. Umupo ako sa isang sulok, pinagmamasdan yung paligid. Mga taong abala sa kanya-kanyang buhay, may nagmamadali, may nagkakape, may nag-uusap. Pero ako, naghihintay. Habang naghihintay ako kay Kai, bigla akong nakatanggap ng message sa kanya. Need ko mag-overtime. Pinag-overtime ako ng manager ko. Sorry, malate ako na lumabas. Sabi niya sa chat. Okay lang. I'll wait. Reply ko sa kanya. And by the way, pwede bang sa ibang resto na lang tayo kumain? May alam ako na bagong bukas dito sa Makati. Iikot lang tayo saglit. Reply niya. Napaisip ako sandali. Hindi dahil ayaw ko, pero first time niya mag-request sa akin. Pumayag naman ako. Sige, sagot ko. Lumipas ang isang oras. Sa wakas, dumating na si Kai. Pagkakita ko sa kanya, hindi ko na malaya na napangiti na pala ako. Parang nawala yung pagod ng paghihintay. Nagkatinginan kami, sandali. Sorry, pinaghintay kita, sabi niya. Okay lang, willing to wait ako sa'yo palagi. Sagot ko. Ngumiti siya. At doon, parang naging mas magaan ang lahat. Naglakad kami papunta sa restaurant na sinabi niya. Nung makarating kami, umupo agad kami at nag-order tapos naghintay. Habang tahimik kami na naghihintay, biglang nagsalita si Kai. Congratulations pala. May work ka na. I'm so proud of you. Sabi niya. Parang huminto saglit yung mundo ko. Simple lang yung sinabi niya. Pero iba yung tama. Hindi ko inaasahan na may taong ganun ka-sincere. Magsabi nun sa akin. Napangiti ako, medyo kinikilig ako. Salamat, sagot ko. Pero hindi niya alam na ginagawa ko ito para sa kanya. Gusto kong maging deserving ako para sa kanya. Alam ko ayaw niya na wala akong work. Habang nag-uusap kami, biglang may lumapit na waiter. May dala siyang cake. Hindi ko agad na-process kung para kanino yon hanggang sa ilapag ng waiter sa harap ko yung cake. Napatingin ako. May nakasulat. Sinasagot na kita. I love you. Parang tumigil yung oras. Napatingin ako kay Kai, medyo naguguluhan ako. Wait, ano ito? Tanong ko. Ngumiti siya. Sinasagot na kita. Boyfriend na kita. Boyfriend mo na ako. Ayaw mo ba? Sabi niya. Napatahimik ako. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil ang daming sabay-sabay na pumasok sa isip ko. Yung buong araw na parang hindi ko inaasahan na hahantong sa ganito. Medyo naiiyak ako sa saya. Halos 3 buwan na akong nanliligaw kay Kai. Feeling ko nga wala akong pag-asa sa kanya. At feeling ko hanggang bembang body lang kami. Pero ngayon, sinasagot na niya ako. Boyfriend ko na siya. Gusto ko, sobra. Sagot ko. Tapos tumayo ako sa upuan ko, tapos lumapit ako sa kanya at hinalikan ko siya.
Yun ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Yung araw na sinagot ako ni Kai. Hindi ko inakala na sa Isetan Recto, makikilala ko yung taong mamahalin ko ng sobra. At lalong hindi ko inakala na siya pala yung taong magbabago ng pananaw ko sa buhay. He changed the way I look at things. He changed me. Naging mas mabuti akong tao. Mas natuto ako magpahalaga ng mga bagay-bagay. Siguro, kapag hindi ako nagpunta at pumasok sa loob ng Isetan Recto, hindi ko makikilala si Kai. Hindi ko mararanasan ang saya at pagmamahal na nararamdaman ko. Ngayon, 2 taon na kami ni Kai. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo naming pinipiling mahalin ang isa't isa. Hindi perpekto ang relasyon namin. Nag-aaway kami. Nagkakatampuhan. May mga araw na hindi kami magkaintindihan, pero hindi kami sumusuko. Nagkakaayos kami. At sa bawat pagsubok, mas lalo kaming tumitibay. Mas lalo kaming nagiging matatag. Akala ko, wala nang titibag sa relasyon namin ni Kai. Akala ko, kahit anong problema, kaya naming harapin. Akala ko sapat na yung pagmamahal para manatili. Pero mali pala ako. Kasi may mga bagay na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kayang sirain ang lahat ng isang pagkakamali. Umuwi si Kai ng lasing. Galing siya sa birthday ng kawork niya at halatang pagod at wala na sa sarili. Halos buhatin ko na siya papasok ng kwarto. Inasikaso ko siya agad. Hiniga ko siya sa kama namin. Dahan-dahang tinanggal yung sapatos niya. Pinalitan ng damit. Tapos pinunasan ko siya ng mainit na tubig. Habang inaayos ko yung mga gamit niya, biglang nag-vibrate yung phone niya. Napatingin ako kasi may lumabas na notification. Kahit nakalock yung phone, kita ko yung message. Kailan ka pwede? Namiss kita. Lalo na yung galing mo sa pagbembang. Sabi sa message, biglang nanlamig yung katawan ko at parang sumakit yung puso ko. Kinakabahan ako. Sa sobrang curiosity ko at sa takot na unti-unting kumakain sa isip ko, hindi ko napigilan ang sarili ko. Tinitigan ko yung phone niya. Ilang segundo akong nagdadalawang isip. Hindi ako yung nangingialam. Hindi ako yung naghahalungkat dahil may tiwala ako sa kanya. Pero ngayon, parang may kung anong nagtutulak sa akin na kalkalin yung phone niya. Habang tulog siya, ginamit ko yung fingerprint niya. At sa isang pindot, bumukas. Unti-unti kong binuksan yung messages. At habang nag-scroll ako, mas lalo akong kinakabahan. Hindi lang isang message ang nakita ko. Marami. Iba't ibang pangalan, iba't ibang account sa mga app, at sa Telegram. Habang binubuksan ko isa-isa yung mga thread at conversation. Nasasaktan na ako. Umiiyak na ako sa mga nababasa ko. Nagbebenta siya ng aliw. Nakikipagbembangan siya sa iba kapalit ng pera. Unti-unting nababasag yung puso ko. Hindi ko alam kung kailan pa ito nagsimula. Hindi ko alam kung gaano na ito katagal. Ang alam ko lang, may isang side si Kai na hindi ko pala talaga kilala. Napaupo ako. Umiiyak. Hindi ko mapigilan. Halo-halong emosyon. Lungkot, galit, pagkadismaya ang nararamdaman ko. Parang hindi ko na makilala yung taong minahal ko ng 2 taon. Hanggang sa biglang gumalaw si Kai. Nagising siya. Tinawag niya yung pangalan ko. Pagmulat ng mga mata niya, nakita niya ako, nakaupo. Hawak yung phone niya, umiiyak. Hindi siya nakapagsalita. Nakatitig lang siya sa akin. At sa tingin pa lang niya, alam ko na. Alam ko na. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Punong-puno ng luha yung mga mata ko. Bakit mo ginagawa to? Bakit mo binebenta yung sarili mo? Tanong ko. Umiiyak pa rin ako. Napayuko si Kai. Tumulo na rin yung luha sa mga mata niya. I'm so sorry. Hindi ko gusto yung ginagawa ko. Kailangan ko lang ng pera. Para kila mama. Para sa kapatid ko. Sagot niya. Parang may kumurot sa dibdib ko. Masakit. Naawa ako sa kanya kasi alam ko yung situation niya sa family niya. Pero hindi sapat yun para burahin yung nararamdaman ko. Kay,
Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Kaya naman kitang tulungan. Kung pera lang ang problema, pwede mo naman akong lapitan. Sagot ko. Nahihiya na ako. You've done a lot for me. Sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko na alam kung alin yung mas nangingibabaw. Yung pagmamahal ko sa kanya o yung sakit na ginawa niya. Anong silbi ko na boyfriend mo? Kung hindi kita matutulungan, pinagamit mo sa iba yung sarili mo para lang sa pera. Nandidiri ako sa'yo. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Sagot ko. Nabitin ba kayo sa kwento ni Nakay at Joe Mark? Gusto niyo pa bang malaman kung ano ang mangyayari pagkatapos ng gabing yon? Maghihiwalay ba sila? O lalaban pa para sa relasyon nila? Ikaw anong gagawin mo kapag nalaman mo ang taong mahal mo ay nagbebenta ng sarili kapalit ng pera? Matatanggap mo ba siya? Kung gusto niyo ng part 3, comment lang kayo ng part 3. At huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na kwento. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.